na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Ayan, ang liwaliwanag mga kababayan. Ang sambahayan ng Diyos dito sa lupa ay ang iglesia. Kaya nga ang tawag iglesia ng Diyos eh. Yan ang pag-usapan natin. Kapatid na Daniel, umpisahan natin sa pangalan. Pangalan ng iglesia. Ano ang opisyal na pangalan ng iglesia? Kung ang iglesia, ang opisyal na pangalan, iglesia ni Kristo, bakit kahit isang sita sa Biblia, walang nakasulat na iglesia ni Kristo? Yung nasa 16:16, hindi iglesia ni Kristo yon. Sa English, maliwanag yon, Churches of Christ. Pinalitan lang nila, inalis yung churches, ginawa nila Church of Christ. In all renditions of the Bible, 16:16 of Romans does not say Iglesia ni Cristo o Church of Christ. Ang nakalagay diyan, Churches of Christ. No? At bakit, mga kababayan, kung yan ang opisyal na pangalan, bakit isang beses mo lang nababasa sa Roma 16:16 ang Churches of Christ? Bakit ang iglesia ng Diyos nababasa sa 11 talata ng Biblia? Ibig ba sabihin, ang opisyal na pangalan minsan lang babanggitin? Tapos mali pa ang pagkabanggit ng ang pagtrato. Yung churches pinapalitang Church of Christ. Sa English, Churches of Christ. Aalamin natin ang kanilang dahilan. Mateo 16:18, tratuhin natin yung kanilang unang-unang pilosopya. Ito po, pakinggan nyo. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ayan, ang liwanag. No? Pag binasa nila yan, shortcutin na. Ano po ang sabi ni Kristo? Tatayo ko ang aking, andun ang mga emphasis ang aking iglesia. Ano po ba yung iglesia? This says ng Roma, ganun ba kababaw ang inyong pagkaunawa? Para maintindihan nyo mga kababayan, no? Ito hindi nila ipapaliwanag ito sa inyo eh. Pero sa awat tulong ng Diyos, gusto kong buksan ang kaisipan nyo sa bagay na ito. Umpisahan natin sa 16:13 ni Mateo. Ang sabi ng ulat ni Mateo, nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, tinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Ang sagot, kanilang sinabi, anang ilan si Juan Bautista. Ang ilan ang sabi si Elias, ang iba si Jeremias o isa sa mga propeta. Kanyang sinabi sa kanila, datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? Tinanong niya mga apostol, iba-iba kasi sabi ng mga tao nagkakakontra-kontra. Pero kayo, sa mga apostol, ano sabi niyo kung sino ako? Sumagot si Simon Pedro. Sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Nung sabihin ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ano sagot ni Jesus? Sagot ni Jesus. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, makinig kayo mabuti mga kababayan, mapalad ka Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo. Yung pahayag na yan na si Kristo, ang Panginoong Jesus ay ang anak ng Diyos na buhay, yan hindi ipinahayag sa iyo ng laman at ng dugo. Hindi tao nagturo sa iyo niyan. Kundi ang nagpahayag niyan ay ang aking Ama na nasa langit. Ang liwanag, ano?
Mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito, yung pagkakilala mo na ang Kristo ay anak ng Diyos na buhay. Yung pagkakilala na yan, hindi galing sa laman at dugo yan, hindi galing sa tao yan, kundi ng aking Ama na nasa langit. Galing pala sa Ama yung pagkakilala ni Pedro na si Kristo ang anak ng Diyos na buhay. Hindi galing sa tao yan. Nakita nyo? Hindi pala galing sa tao, sa laman at dugo, yung pagkakilala ni Pedro na si Kristo ang anak ng Diyos na buhay. Kanino galing yung pagkakilala ni Pedro? Sa Ama. No? Bakit galing sa Ama? Basahin natin ang Mateo 11:27, kapatid na Daniel. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama, at sino may hindi nakakakilala sa anak, kundi ang Ama, at sino may hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Ayan. Wala palang nakakakilalang kahit sino sa Ama, kundi ang anak. Wala namang nakakakilala sa anak kahit sino pa, kundi ang Ama. Kaya reliable, pag ang nagpahayag ukol sa anak ay ang Ama, reliable yon. Pag ang nagpahayag ukol sa Ama ay ang anak, reliable yon, 100%. At kanino pa? At yaong ibiging pagpahayagan ng anak. No? On this point, mga kababayan, we must be disciplined by the thoughts and the idea of the Bible. Walang makakakilala sa Ama kundi ang anak. Walang makakakilala sa anak kundi ang Ama. At yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Nangyayari ngayon ang isang misteryo sa Mateo 16. Ang sabi ni Kristo kay Pedro, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Pagdating sa 18, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Kaninong pahayag yan? Di ba yan pahayag ng Ama? Ang Ama ang nagpapahayag niyan. Sinasabi ko naman sa iyo, yan lumalabas sa bibig ni Kristo, yan salita. Pero sabi nung salita na lumalabas sa bibig ni Kristo, sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito. Aba, may tinutukoy na third person. Ang first person yung nagsasalita, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, second person. Yung nagsasalita ang first person, sinasabi ko, first person, sa iyo na ikaw ay Pedro, second person. Sa ibabaw ng batong ito, third person yung bato. Sino nagsasalita dyan? Aba, ang napakaliwanag nagsasalita dyan ang Ama. Ang nagpapahayag niyan ay ang Ama. Bakit? Kung si Kristo nagpapahayag niyan, dapat ang sabi niya, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ko. Hindi siya gagamit ng third person. Sa ibabaw ko, itatayo ko ang aking iglesia. Kasi siya yung bato eh. Ang nasa Biblia, yung batong tayuan ng iglesia o pundasyon, si Kristo. Ang nagsasalita dyan, ginamit ang bato bilang third person. Sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, third person, tatayo ko aking iglesia. Sino nagsasalita dyan? Lumalabas yan sa bibig ni Kristo. Pero kaninong salita? Basahin natin ng 12:49, 50 ng Juan.
Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kaniyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Gayon ko sinasalita. Aba, mga sinasabi pala niya galing sa Ama. Yun din ang kahulugan ng sinabi sa 3:34 ng Juan, kapatid na Daniel. Basahin natin. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Si Kristo'y sugo ng Diyos. Ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Kaya nung sinabi niya kay Pedro, si Kristo nagsasalita, pero ang salitang lumalabas, salita ng Diyos yun. Kasi sabi niya, hindi ako nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo. Siya nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin, kung ano ang dapat kong salitain. Kaya nung sabihin niya, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko aking iglesia. Ibig sabihin, kung ang Ama ang nagsasalita ron, ang Ama ang first person. Si Pedro ang second person. Ikaw, sinasabi ko, first person. Ikaw ay Pedro, second person. Sa ibabaw ng batong ito, third person. Ang bato'y si Kristo. Kasi kung si Kristo nagsasalita, dapat ang sabihin niya, sa ibabaw ko, itatayo, sa ibabaw ko na bato, ako ang bato, itatayo ko aking iglesia. Pero hindi ganun ang salita Ginamit yung salitang bato sa third person. Ikaw ay Pedro, second person. Sinasabi ko sa iyo ng first person. Sa ibabaw ng batong ito, tatayo ko aking iglesia. Nung matayo, ano tawag sa iglesyang natayo? Iglesia ng Diyos. Hindi iglesia ni Kristo. Kasi yun ang katutubong katotohanang nasa Biblia. Kung kanino yung pag-aari, yun ang may-ari. Kung kanino sino yung nagsabi, aking iglesia. Sino ba nagsasalita? Sabi ni Kristo, yung salitang lumalabas sa kanya, hindi niya sariling salita. No? Salita ng Ama na nagsugo sa kanya, lalo na pag-uusapan, pagtatayo ng iglesia. Ang Diyos naman talaga ang magtatayo Kasangkapan lang si Kristo 3:4 ng Ebreo. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Lalo pa ang iglesia. Sino nagtayo? Bawat bahay may nagtatayo. May tinayo si Pedro, may tinayo si Juan, may tinayo kung sino-sino. Pero ang nagtayo ng lahat ng bagay na totoo, yung Diyos. Ang nagtayo nun ng Diyos. Ang iglesia, ang Diyos ang nagtayo. Walang ibang nagtayo. Kaya nga bahay ng Diyos yan Tawag dyan, bahay ng Diyos. Lumalabas sa bibig ni Kristo, yung salita ng Ama, itatayo ko ang aking iglesia. Inaamin naman niya, ang salita ko, hindi ko sariling salita. Kung ano sinabi ng Ama, yun ang aking sinasalita. Sabi niya. Kaya nung sabihin niya kay Pedro, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ang ibig sabihin nun, salita ng Ama yon. At kung a-analyze mo nga, talagang ang Ama nga, galing dun sa salitang, hindi ang nagpapahayag kay Pedro ay laman at dugo, hindi tao. Kundi ang nagpapahayag, yung Ama na nasa langit. At isa sa ipinahayag kay Pedro, sa pamamagitan ni Kristo, ay yung pagtatayo ng iglesia. Na ano yon?
Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Salita ng Ama yon. Kaya yung aking iglesia, salita ng Ama. Kaya iglesia ng Diyos yun. At si Kristo man ang nagsabi, yung wala na ikako sa sanlibutan, ang mga ito nasa sanlibutan, paririyan ako sa iyo, Amang Banal, ingatan mo sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin, napakaliwanag ng batayan. Dapat maingatan sa pangalan ng Diyos, kaya nga iglesia ng Diyos eh. Kaya yung saling iglesia ni Kristo, tiyak na tiyak, mali si Lamsa ron. Hindi naunawa ni Lamsa. Kung talagang mahal na mahal nyo yung tali ni Lamsa, yan ang ginagamit nyo. Bakit hindi nyo basahin kay Lamsa yung Filipos 2.5? Sa rendisyon ni Lamsa. Basahin nga natin yung rendisyon ni Lamsa sa 2.5 ng Philippians, kapatid na Daniel. Reason this within you, which Jesus Christ also reasoned, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon himself the form of a servant, and was in the likeness of men. Ayan, ba't hindi nyo binabasa yan na si Kristo nasa form of God? Being the form of God. At yung Colossus 2.9 ni Lamsa, kapatid na Daniel. For in him is embodied all the fullness of the Godhead. Ayan, nasa kanya ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. O ba't di nyo binabasa yan kay Lamsa? O ba't di nyo binabasa yung 3.16 ng unang Timoteo kay Lamsa? Truly great is this divine mystery of righteousness. It is revealed in the flesh, justified in the spirit, seen by angels, preached to the Gentiles, believed on in the world, and received up into glory. Dakila ang hiwaga ng pagka-Diyos, the divine mystery. No? O ba't di nyo yan binabasa? O ba't di nyo binabasa yung Roman 9.5? And the fathers from among whom Christ appeared in the flesh, who is God over all, to Ayan. whom Christ appeared in the flesh among the Israelites, who is God over all. O ba't di nyo binabasa yung kay Lamsa na nasa 1.8 ng Ebreo? Lagay natin ang Ebreo 1.8. but of the Son he said, Thy throne, O God, is forever and ever. Thy throne, O God, yung Son ay Diyos ayon kay Lamsa, is forever and ever. Ba't di niyan binabasa? Kasi namimili kayo ng lalapat sa inyong sinasastre. Para kayong sastre, para mapalapat, maluwag, kikiputan. O makipot, dudugtungan, dadagdagan ng sastre. Yung lahat ng salin papabor sa kanila, kinukuha nila. Pero dun sa mismong salin na yon, pagkakokontra sa kanila, di nila ginagamit yon. Wala kayong konsensyang magsuri para makita nyo saan ba tama si Lamsa, saan ba mali si Lamsa. O tama ba talaga si Lamsa nang sabihin niya, Church of Christ, which he purchased with his own blood? Tama ba si Lamsa doon? Mali nga eh. At hindi naman katakataka, may mga salin mali. O pag sinabi nyo namang hindi tama yung salin sa magandang balitang isinalin ng Katoliko at Protestante, ang sabi doon sa magandang balita Biblia, si Kristo, Diyos eh. 2.6 ng magandang balita, pakibasa mo kapatid na Daniel. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Magandang balita yan, no? Hindi nyo binabasa yan. Pero meron kayong binabasa sa magandang balita, kaya pinipili nyo lang. Hindi ganyan ang pagtuturo ng katotohanan, mga kapatid. No?
Kahit siya'y Diyos, hindi nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Ano ginawa niya? 7. Sa halip, pinitawan ang karapatan niyang ito. Namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Yan ang nasa Biblia ng Magandang Balita. Hindi nyo binabasa yan, yung parte na yan. Kahit anong salin, pagpapabor sa kanila, ginagamit nila. Pero magpakatotoo kayo. Gumamit kayo ng Grego. Suriin ninyo ang mga circumstances. Suriin ninyo ang mas maraming salin ng Biblia. I-consider nyo ang katotohanan. Ang katotohanan na nang sabihin ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia, ang nagsasalita, yung sinabi niya, hindi siya nagsasalita sa kanyang sarili. Ang amang nagsasalita. Lumalabas sa bibig niya. At yun naman ang talagang katutubong hula. Ibabangon ng Diyos ang isang propeta, ilalagay ng Diyos yung salita sa bibig niya. 18 ng Deuteronomio. Basahin po natin ang talata. Hindi pa pinapanganak si Kristo, yun ang nakalagay sa Biblia. 18:18 ng Deuteronomio. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kaniyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Nakatutubo pa, hindi pa nagkakatawan tao si Kristo. Sinabi na ng Diyos kay Moises, kausap niya po rito si Moises, aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo. Kay Moises sinasabi yan, aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, sa bibig ng propeta, at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iniutos sa kanya. Kaya lahat ng sasabihin ni Kristo, yung utos ng Ama, salita ng Diyos yun eh. Sinong propeta yan? Basahin natin ang paliwanag ng Bagong Tipan sa 3:22 ng Gawa. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. Yan, ina-affirm pala ni Moises yung hula sa 18 na ang sabi, ang Panginoon Diyos magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng iyong mga kapatid. Siya ang inyong pakikinggan kasi kaya papakinggan, ilalagay ng Diyos yung salita sa bibig ng propeta. Sino yan? Sa 20. At upang kaniyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus. Ayon, si Kristo pala yung propeta na yon. Kaya maliwanag sa Biblia, pag nagsalita itong propetang ito, sasabihin ito, salita ng Ama. Kaya nung sabihin niya, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, ang may-ari talaga ng iglesia, ang Ama, siya naman talaga nagtayo ng lahat ng bagay. No? Nasa hula pa lang, ang Diyos na talaga ang magtatayo. Nakasangkapan lang siya ng isang propeta na magsasalita ng kanyang salita. At yun ay ang ating Panginoong Kristo. Kaya napakaliwanag ng katwiran na ang iglesia ay sa Diyos. Iglesia ng Diyos ang opisyal na pangalan. Unang-una, siya may-ari. Siya nagtayo. Kanya yung mga tao. Siya ang naglagay ng kung sino-sinong nasa iglesia. 12:28 ng unang Korinto, kapatid na Daniel. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Sino ba nagporma ng iglesia? Di ba ang Diyos? Naglagay siya sa iglesia na una, apostol, propeta, etc., etc.
Kaya nga iglesia ng Diyos yan eh. Ang opisyal na pangalan, iglesia ng Diyos, kasi yung nagtayo ang Diyos. Siya may-ari, no? Pati si Kristo, kanya eh. Di ba si Kristo, Kristo ng Diyos yun eh. Kaya pag samasamahin mo lahat, yung ulo, pati yung katawan, sa Diyos talaga yan. 9:20 ng Lucas. Pakinggan nyo. At sinabi niya sa kanila, "Datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako?" At pagsagot ni Pedro ay nagsabi, "Ang Kristo ng Diyos." Si Kristo sa Diyos eh. Kaya pag pinagsama-sama mo, yung ulo, sa Diyos yun. Yung katawan, sa Diyos yun. Kanino? Iglesia. Di sa Diyos, yung buong katawan kasama yung ulo sa Diyos. 2:16 ng Efeso. Pakinggan nyo. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos. Ano? Ang katawan sa Diyos. Hindi pag-aaring ni Kristo yung katawan na sabi mo. Kaya iglesia ni Kristo dahil katawan ni Kristo. Yung bang ulo ko, ako, yung ulo ko. Yung katawan ko ba, pag-aari ng ulo ko? Hindi. Pagsamahin mo yung ulo ko at saka yung katawan ko, may-ari nun ng Diyos. Basa sa unang Korinto. Pakinggan nyo ang sinasabi ng talata ng Biblia. 6:20. Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos at ng inyong espiritu na sa Diyos. Katawan at espiritu ng tao, sa Diyos yan. Maliwanag. Kaya yung katawan, halimbawa, iglesia, sabi, yung ulo ng katawan. Kasi kasama yung ulo sa katawan. Hindi naman pwedeng ihiwalay mo yung ulo sa katawan eh. Yung ulo sa Diyos. Yung katawan sa Diyos. Ano tawag mo sa iglesia? Iglesia ng Diyos. Kasi si Kristo, Kristo ng Diyos. Ang iglesia, yung katawan niya, katawang sa Diyos. Kaya pati yung ulo ng bahagi ng katawan, katawang sa Diyos. Iglesia ng Diyos, katawang sa Diyos yun eh. Hindi maitatanggi yun, 2:16. Pinagkasundo silang dalawa sa isang katawan sa Diyos. Ang katawan, ang talagang tunay na katawan sa Biblia, ay ang katawan kung saan nandun si Kristo bilang ulo, sa Diyos yan. Kaya iglesia ng Diyos yan. Yan ang opisyal na pangalan. Iglesia ng Diyos, nasa Biblia, ang opisyal na pangalan. Pero 1:22 ng Galacia, si Pablo may sabi, At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. yung palang mga iglesia ni Kristo, plural, mga iglesia pala sa Judea yon na bumabati sa mga taga-Roma, mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Yung mga nasa Judea na mga iglesia ni Kristo, yun ang bumabati sa mga taga-Roma. Sino-sino ba yung mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo? Mga iglesia ni Kristo. Sino-sino yon? 2:14 ng unang Tesalonika. Pakinggan nyo. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Yun pala, yung palang mga iglesia ni Kristo na nasa Judea, yun pala ang mga iglesia ng Diyos. Mga lokal ng iglesia ng Diyos na nasa Judea. Yang mga yan ay kaya nakarating ng Judea, nag-umpisa yan sa Jerusalem, nung itayo ang iglesia, pinag-usig, nagsipangalat sa mga dako ng Judea, kaya maraming mga lokal sa Judea, kumalat yung nanggaling sa Jerusalem. Basahin natin ang 8:1 ng Gawa. Pakinggan nyo. At si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. At ng araw na yaoy nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol.
Kaya pala nagkaroon ng maraming iglesia ng Diyos sa Judea, nag-umpisa sa Jerusalem, nung usigin doon, nagkaroon ng pag-uusig sa pangunguna ni Saulo na siyang naging Apostol Pablo, ay kumalat sila ng karating sa mga dako ng Judea kasi malawak yung Judea eh. Kaya sa Judea, maraming mga kapatid na nagkalat doon, mga lokal ng iglesia. Tawag ni Pablo, mga iglesia ng Diyos na nasa Judea, yun ay mga kay Kristo Jesus. Kaya ang tawag doon, mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Yun din ang mga iglesia ni Kristo na bumabati ng banal na halik sa mga taga-Roma. Ayun. Kaya yung mga yon, mga iglesia ni Kristo, yun ang mga iglesia ng Diyos. At kung babasahin mo ang Biblia buo sa Bagong Tipan, may 11 talata na ang sinasabi iglesia ng Diyos. No? Pangunahin na yung nasa Greek sa 2028 na iminali ni Lamsa na Ecclesian Tooteo, iglesia ng Diyos, no? Kaya mga kapatid, sa opisyal na pangalan pa lang ng iglesia, mali ang opisyal na pangalang sinasabi. Kaya daw opisyal na pangalan, yun daw ang ipinambati sa lahat. Mali, wala sa sintidong matino. Ang ipinambabate, banal na halik. Ang katunayan, pati sa Korinto, inuutosang magbatian ng banal na halik sa Korinto. Basahin natin sa 16:20. Binabati kayo ng lahat ng mga kapatid. Kayo'y mangagbatian ng halik na banal. Ang liwanag, Sa Korinto, wala namang iglesia ni Kristo sa Korinto eh. Pinagbabatian sila ng halik na banal. Ano ba ang nasa Korinto? 1:2 ng unang Korinto. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Ayan. Ang nasa Korinto, iglesia ng Diyos. Yung iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sabi ni Pablo ron, magbatian kayo ng halik na banal. Napakaliwanag niyan eh. Wala namang pangalang iglesia ni Kristo ron sa Korinto. Wala kang mababasang iglesia ni Kristo sa Korinto. Ba't pinagbabatian ng halik na banal? Hindi lang sa Korinto, hindi lang sa Roma ang halik na banal ang pambati. Ang pambati sa lahat, halik na banal. Kahit kay Pedro, basahin natin si Pedro na nagsabi sa mga Hudyo, 5:14. Mangagbatian kayo ng halik ng pag-ibig. Kapayapaan nawa ang sumainyong lahat na nakay Kristo. Ayan, kita nyo, magbatian kayo ng halik ng pag-ibig. Yan din ang nakasulat sa iba pang mga talata. Basahin pa natin yung isa sa Tesalonica, kapatid na Daniel. 5:26. Batiin ninyo ang lahat ng mga kapatid ng banal na halik. Kaya ang iniutos na pambati sa lahat ng kapatid, banal na halik. Pambati sa mga taga Tesalonica, sa mga taga Corinto, sa mga taga Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Ang pambati ng lahat dyan, banal na halik. Kaso sa kanila, may isa pa silang problema. Ang banal na halik daw, yan daw ay shake hands o kaya beso-beso. Paano kayang magbabatian ng banal na halik yung nasa Roma doon sa mga nasa Judea? Paano magbebeso-beso yun at saka mag-shake hands? Paano mag-shake hands yun? Pinagbabatian ng banal na halikan lahat ng mga kapatid. Paano mag-shake hands kay lalayo ng mga pinagpupuntahan ng kapatid na nangalat? Sabi nga ni Pedro sa kanyang sulat, si Pedro na apostol ni Jesucristo sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Ang lalayo niyan. Diyan sa mga tao na yan na nangangalat, diyan niya rin sinabi, magbatian kayo ng halik na banal doon sa 5.
ng Pedro diyan sa sulat na yan. Magbati ang halik ng pag-ibig. Ang nasa sitas na ipambabati, banal na halik. No? At ang babatiin, lahat ng mga iglesia ni Kristo na nasa Judea. At yun ang mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Nandoon pa rin yung opisyal na pangalan ng iglesia. Bakit ang iglesia ng Diyos ang opisyal na pangalan? Ang may-ari ang Diyos. Siya nagtayo. Siya may-ari ng lahat ng bagay. Kinasangkapan niya si Kristo para maitayo, pero sa kanya ang kredito. 3:4 ng Hebreo. No? Yung salita ni Kristo, lumabas sa bibig niya, aking iglesia, yun po'y salita ng Diyos. Sabi niya, hindi ako nagsasalita mula sa aking sarili. Ang Ama ang nagsasalita. 12:49. Yan. Kaya dapat matanggap natin, mula pa sa umpisa, magbabangon ng Diyos ng isang propeta. Sabi niya kay Moises, ilalagay ko ang aking mga salita sa bibig niya. Ang liwanag niyan, 18:18 ng Deuteronomio. Ang naging katuparan niyan, 3:22 ng Gawa at 20, na si Kristo yung propetang nilagyan ng Diyos ng kanyang salita sa bibig niya. Kaya nung magsalita ang Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Ang nagaganap dyan, yung salita ng Diyos. Kasi ang Diyos naman talaga ang nagpanukala na itatayo ang iglesia. Yan. Kasi siya ang nagtayo ng lahat ng bagay. Sa mga puntong ito, mga kapatid, mga kababayan, makikita natin na mali ang interpretasyon. Dito, sa pangalan pa lang, mga kapatid, saluting the members in Rome are the churches of God which are in Judea. The churches in Judea are all under the administration of Christ. That's why they are called the churches of Christ. Let us read in Galatians 1:22, Brother Daniel. And was unknown by face unto the churches of Judea, which were in Christ. Churches of Judea are the churches which were in Christ. And the name of those churches in Judea are the churches of God in Judea. In 1 Thessalonians 2:14, the churches of God which in Judea are in Christ. Still the name is the Church of God. Like what the Apostle Paul taught the Corinthians in 1 Corinthians 1:2, 2 Corinthians 1:1. Let us read it, Brother Daniel. Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus. The church which is at Corinth is the church of God. Likewise in 2 Corinthians 1:1. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy, our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia. That church which is in Corinth is the church of God. Those were the very churches that are scattered in all the regions of Judea, the church of God.